Capricorn, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for September 16 to 30, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Capricorn. What's up? Second half ng September 2024. New life. Wow, ang ganda ng gising nyo. Parang iba sa inyo, gumising kayo sa ibang bahay. Ibig sabihin, may bago kayong bahay. Oh, 'di ba? And 39, yung iba sa inyo pwedeng 39 years old na kayo. You are celebrating a new, 'di ba? New life, new age, new age. This is also about growth, no? Kasi number 39 is 12, and 12 is number 3 in numerology. So, maaring you are seeing growth, pag-unlad sa yung situation ngayon, sa trabaho mo, sa career mo. Parang iba, may bago kayong career, bagong business, bagong pinagkakaabalahan, bagong bahay, bagong sasakyan. Wow, milk and honey. Oh, ang ganda ng energy, Capricorn. Milk and honey, this is prosperity. No? Maaring tapos na yung challenges na kinaharap nyo before. Lalo na at si Pluto ay paalis na sa Capricorn finally. Naka-retrograde lang siya ngayon. But, pagkatapos ng November, things are going to be better. So parang you will feel the shift, yung pagbabago. Mas gagaan sa pakiramdam mo yung nangyayari sa buhay mo. And this is also reaping the rewards, no? Reaping the rewards of your hard work, of your efforts. And then, fork in the road. So, meron kang decision making na gagawin. At ang challenge sa'yo dito is kung saan, sino ang pakikinggan mo, kasi pwedeng merong nakikigulo sa decision mo na nagbibigay ng advice. Di ba sa mga game show, lalo na yung may kailangan kang piliin, parang yung laban or bawi or pera o bayong. Yung mga gano'n na pipili ka ng numbers or ng mga kahon or kung ano pa. Tapos yung audience, sila yung parang, oh, ito piliin mo, ito, dito kaya. Minsan nakaka-confuse, di ba? So, you really need to center yourself kung alin, saan, para alam mo kung ano yung sinasabi ng instinct mo. Kasi masyadong maingay sa paligid nagbibigay ng advice or ng suggestion. Pero at the end of the day, ikaw yung magde-decide. Kaya nga meron ditong owl. So yung owl, it symbolizes your wisdom na you've been through a lot of experiences at gamitin mo yung experiences na yun para makapag-decide ka what's best for you. Okay? So let's see your overall energy, Capricorn, for second half ng September. Okay, Page of Wands. Very exciting ang second half ng September. Pwede may mga travel opportunities kayo. Pupunta kayo sa mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan. So parang adventure ito sa inyo. Going on a road trip, yung iba naman, meron kayong mga susubukan ng mga creative na projects na parang experiment, no? Mag-experiment ka na, subukan ko kaya tong project na to, subukan ko kaya tong negosyo na to. Oo. So, you are tapping into your creative skills. And magiging very active rin kayo ngayong second half ng September. So, your challenge is the High Priestess. So, ito yung challenge ninyo, yung instinct ninyo, yung intuition ninyo. Kasi sometimes, pag nagde-desisyon, nagiging, yung parang iisipin mo ano yung practical. 'Di ba? Saan ba mas sa tingin mo, practical, 'di ba?
Pero may mga pagkakataon na iba-bypass mo yung practicality, eh. Kasi merong bumubulong sa'yo, na ito yung piliin mo, ito yung desisyon na gawin mo, 'di ba? Let's say for example, gusto mo mag-abroad, tapos, na-promote ka sa trabaho. Eh, siyempre 'di ba 'pag na-promote ka sa trabaho, ah, may increase ng salary, ng sweldo. Pero at the same time, nag-apply ka rin sa ibang bansa, tapos natanggap ka doon sa ibang bansa. So, ngayon, ang desisyon mo, iniisip mo, saan ka mas mapapabuti? Although, practical na magstay ka kasi, you will be with your family or for other reasons dahil umangat naman na yung sweldo mo. Pero, sinasabi ng puso mo na subukan mo yung abroad kasi adventure yon. Kasi ano yun, anything that you will, parang foreign, anything na bago sa'yo, 'di ba? So, ano susundin mo? Alin ang mas malakas? O, yun yung sundin mo kung saan mas malakas. Ang parang urge, no? Your opportunity is the Queen of Cups. This is connecting to your higher self. This is connecting to your emotions. So, yung iba sinasabi mga Capricorn daw, parang walang emosyon, very detached, kasi nga masyado silang practical. But they are one of the most sensitive people that you can ever know in your life. Kasi sila yung parang mas malalim. Mas malalim yung pinaguhugutan nila eh. Dahil they've been through a lot of challenges, adversity, mga experiences. Kaya nga they are so wise. Oo. I think you have the opportunity now na mas kalmahin mo yung sarili mo, mas alagaan mo yung sarili mo, and be more creative. Na parang yung creativity mo na yon, hindi mo gagawin yon dahil kailangan mo. Gagawin mo yon kasi gusto mo. Okay? Oo. Yung parang mga libangan, 'di ba? Na yung mga leisure, no? Na sa buhay naman natin hindi lang puro tayo trabaho-trabaho. Meron din tayong mga bagay na kailangan gawin for fun, para mag-enjoy tayo, para mapunuan yung parang sumaya yung puso natin, 'di ba? And then your blessing is the Five of Pentacles. As a blessing, maganda siya, no? Kasi this is a financial challenge. Ibig sabihin nito, you are about to enter a new experience in your finances na kung saan masusolusyonan na yung financial struggle mo, financial issues, financial problems. So, it's time for you to, try new things. Maaring may nag-open na bagong opportunity sa'yo. So, ayan, no, kumbaga meron siyang nakita rito na parang ah, bahay na kung saan pwede siyang makahingi ng tulong, no? Kasi sila ay matagal nang naglalakad sa kawalan. Malamig pa, 'di ba? So winter time 'yan. And ito dito sa lugar na 'to, pwede sila diyan na makahanap ng comfort. So as a blessing, I feel like you will experience comfort after a difficult situation, especially in your career and your finances. So speaking of money, career, finances, anong energy? O, 'di ba? King of Pentacles. You've earned your, kumbaga na-earn mo na yung iyong hard work, no? Nakuha mo na yung resulta ng pinaghirapan mo. And wow, okay. Ten of Swords. Meron talagang natapos na financial struggle, problema sa trabaho, sa career, sa business, sa finances ninyo. And nasosolusyonan nyo yan. Kaya ngayon, mas nagsisipag kayo. Okay? Your love life. Meron ditong bagong experience sa inyong relationship. Some of you are entering a new romantic connection na lalo na yung iba sa inyo, matagal na kayong naghintay ng opportunity for relationship. And now is the time na parang merong person na coming in sa inyong buhay na magpapakilig sa inyo. 'Di ba? O compliments from an admirer. Wow, maaaring makakatanggap kayo ng bulaklak,
or compliment from someone, may nag-a-admire sa inyo, oh, 'di ba, victory in some endeavor. So meron talagang kayong ise-celebrate na victory. You should accept valid criticism. There may be some people na merong mga nega na ano sa'yo, opinion, may mga nagbabash or anything na nakikialam sa buhay mo. Hayaan mo sila, no? Huwag ka nalang magpa-apekto. Emerging, take the leap of faith. Yes. So I feel like there is a new opportunities na i-embrace mo. Susubukan mo. Dahil maglalakas loob ka na simulan yan. Okay? So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye.